Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang biyaya at pagpapala nawa ng ating Diyos na buhay ang inyo pong maranasan. Happy long weekend po sa inyong lahat at enjoy the rest of the week. At sa araw pong ito, ang atin pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong managing stress. At hanguin po natin ang pag-aaral na ito sa Filipos chapter 4 verses 4 hanggang 8. Ayan, samahan niyo po muna ako sa pagbabasa ng ating mga talata. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa araw na ito ay ating pagbubulay-bulayan. Sino po ba nga naman ang hindi nakararanas ng stress? Ang stress ay maraming pinanggagalingan. Maaaring ma-stress ka sa mga kasamahan sa trabaho, maaaring sa isang balita na nabalitaan mo na sinasabi tungkol sa iyo na hindi naman totoo, o dun sa mga comments sa iyong mga social media account. Nakaka-stress po itong mga bagay na ito eh. Minsan nga po may mga tao na sa simpleng bagay lang ay nai-stress. Tinatawag nga raw po ang ating mundo ngayon na mundo ng stress, no? Lagi po tayong nakaka-experience ng mga kabigatang ito. Kaya si Apostol Pablo, sinimulan niya ang chapter 4 ng kanyang sulat sa Filipos with a call for us to rejoice in the Lord. Mahalaga pong makita natin ito kasi po, pag ikaw daw ay nagagalak sa Panginoon, ay nababawasan, kung hindi man totally ma-eradicate ang iyong stress. So Paul begins this passage by calling us to rejoice in the Lord always. And just to make sure we do not miss the point, inulit pa uli ito ni Paul. Again, I will say, rejoice. Rejoice in the Lord always. And this is the letter of Paul written, no, not in a favorable situation, kundi ito po'y isinulat while he was in a prison cell in Rome. So ano po, para bang tinuturuan at inuutusan ni Pablo ang mga taga-Pilipos na magalak sa Panginoon, samantalang yung kanyang kalagayan at sirkumstansya ay hindi naman mukhang kagalak-galak. Kaya po ba natin yun na habang tayo ay nakakadena ng bakal na may bola, pagkatapos nakakulong pa sa bilangguan, ay sasabihin natin na tayo ay magalak? So, dito binanggit ni Paul ang katagang rejoice in the Lord always twice bilang reiteration. Because what he was saying is so important. At it is important to remember na ang mga bagay na ito ay makakatulong sa atin to go beyond our circumstances. So, si Apostol Pablo, ulitin ko, sinulat ang bagay na ito while in prison. So, Paul tells us that we can rejoice in the Lord always, even in the deepest of situation. Meron lang mga bagay tayong dapat matutunan. So, most people really don't enjoy life. They don't endure. Their lives are filled with anxiety, stress, and pressure. And there is
very little joy in their lives. At most people, they don't enjoy life. Kaya sa umagang ito mga kapatid, I want us to look at how the Apostle Paul managed the stress of his life. At hindi po yung sikreto sapagkat ipinakita niya po iyon sa mga talata ng Filipos chapter 4, 4-8. So dito po sa mga talatang ito, the Apostle Paul gives us 4 very simple and very profound statements on how to manage stress in your life. Pag-aaralan natin ito, ang Biblia naman hindi rocket science eh. Ang Biblia po, pag binasa mo sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo, ipapakita naman sa iyo talaga kung ano ang mga dapat gawin. At dito po sa aklat ng Pilipos, ay madali nating makikita kung ano ang mga paalala ni Pablo, yung mga simple statements na ito on how to manage the stress of life. So, simulan po natin. Number 1. In order to counter the stress and manage the stress of life, sabi ni Paul, 1, do not worry. Naku, parang napakadali naman yan. Napo? Parang napakadali na sabihin, pero ubod ng hirap gawin. Bakit? Kasi nga po, we are wired to worry. Sabi ng verse 6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Sinadya ko na laktawan natin yung verse 4, na rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Sa Monday ko na po ito tatalakayin. I decided na ihiwalay ang bagay na yon, yung chapter 4, sapagkat I just want to concentrate on 4 major statements of the Apostle Paul in order to manage the stress. Pag na-manage mo ang stress kasi, it will result in rejoicing. Yun po yung tatalakayin natin sa Monday. Kaya, be excited sa Monday, atin pong pag-aaralan yung resulta ng managing of the stress. So, ngayon po, titingnan muna natin how to manage it. And the Apostle Paul says, the first thing that you need to do is to not worry. Do not fret. Or do not have any anxiety. Ang sabi diyan, do not be anxious. Yung anxious na yon ay katulad po ng salitang anxiety. Huwag kang maging, anxious. Do not fret. Alam niyo po ba na worry is a killjoy and the source of most of our stress? We tend to expect the worst in life when you worry. Sabi nga po ng isang magazine, sa panahon daw natin ngayon, tinatawag itong the age of anxiety. We are living in an age of anxiety. Napakarami pong mga bagay talaga na ating ipinag-aalala. At alam niyo po ba mga kapatid, worry is assuming responsibility that God never intended for you to have. Every time daw na nagwo-worry ka, you are assuming responsibility na ang Diyos hindi naman ini-intensyon na magkaroon ka. Para bang in a world na gusto nating mabilisang mabigyan ng solusyon ang lahat ng bagay, kaya tayo nag-aalala. Alam niyo po, sa isang pag-aaral nga marami namang mga bagay talaga sa buhay natin na wala tayong kontrol. And every time that we would like to control things, we are playing God. Worrying is playing God. Because every time we try to control the uncontrollable, who happen to be God only, who are in control, we are playing God and we are putting ourselves in the place of God. Tama po ba yun? So, study shows that 40% of our worries never happen. Sige nga, mag-isip ko kayo. Yung mga bagay na pinag-alalahanan mo, nagkatotoo ba? Minsan naman hindi. At ang sabi, mataas ang porsyento nun. Yung lagi kang nag-aalalang iiwanan ka ng asawa mo para sa ibang babae. Lagi kang worry na nalilit lang yung asawa mo, nagdududa ka, nagseselos ka, baka sumama na sa iba.
ito mga kapatid ay pwede namang hindi mangyari dahil hindi naman lahat ng lalaki ay ganon. Or vice versa, hindi naman lahat ng babae ganon. Hindi naman lahat ng nag-abroad at umalis para maghanap buhay sa ibang bansa ay ng babae. Hindi naman lahat ng lalaki. May mga kilala po ako nagtagumpay naman sa buhay kahit na pansamantagal na naghiwalay para maghanap buhay, naging matagumpay naman. Nakapagtiis naman sila parehas. Pero marami po mga kapatid ang punong-puno ng takot, laging iniisip na kung sino kayang kasama niya ngayon, ano kayang ginagawa niya ngayon. So itong mga worries na ito ang siyang umaagaw sa ating mga kagalakan sa buhay. Killjoy ito. Dahil doon hindi ka na makafocus, hindi mo mabigyan ng atensyon yung mga importanteng bagay dahil sa pag-aalala. Pero ayon nga sa pag-aaral, 40% ng mga worries na yan di naman nangyari. 30% daw of our worries concern the past. Minsan yung mga inaalala natin nakalipas na eh. Tapos na. Ano pa magiging epekto nung nakalipas sa iyong kinabukasan? Ang epekto na lang nito kapag pinag-alalahanan mo. Yung past mo nakakabit pa sa present, and anong epekto nito? Nagiging immobile ka, nagiging paralisado ka because of what happened in the past. So, kapatid, obserbahan mo, tingnan mo, yung bang kinatatakutan, pinag-aalalahanan mo ngayon, pangkasalukuyan ba? Hindi naman, di ba? Most of the time nakalipas at mataas yun, 30% yun. Ano pa? Ang sabi, 12% daw of our worries are needless worries about your health. Yan, yung mga masyadong, conscious, yung mga obsessive-compulsive. Sumakit lang ang tuhod, naku, baka cancer na. Yung mga ganon, no? Medyo kinabahan lang, naku, baka sakit na sa puso. Hindi ko po sinasabing huwag kayong maging concerned sa inyong physical well-being. Hindi po sinasabi na huwag ninyong alalahanin kung merong nasakit, merong sakit ng ulo, masakit ang balakang, o kung ano man yung nasakit. Mahalaga rin niyang ipa-check up or ipatingin. Pero para pag-alalahanan, wala po namang maitutulong. So in order for you to get to know what is happening, ipa-check up mo. Pero yung mag-alala ka sa mga bagay na sa pantaha mo lamang, yung laging naka-Google, no? Hindi rin mabuti yan eh. Yung lahat na lang ng bagay, naka-Google kayo. Eh yung Google na yan, manghuhula lang din naman yan. Hindi rin naman nila alam ang lahat ng bagay. At yan ay information, hango lamang sa mga information ding ibinigay sa kanya. Kaya mga kapatid, sa halip na mag-alala, ay hanapin ang katotohanan. So, hindi lahat ng mga bagay na nararamdaman mo ay worst case scenario na. Laging ganun Nakapag-isip lang ng ganun, naku, wala na yung boyfriend ko, hindi dumalo, saan kaya pumunta? Yung asawa ko, late ng uwi, saan kaya pumunta? Magwo-worry ka sa mga bagay na ito. Ayan. At ano pa? 10% daw ng worries are insignificant or petty concerns. Minsan, yung mga worries natin, 10% daw doon ay mga nothing, petty. Nagwo-worry tayo, naku, wala na akong asukal. Hindi na ako makakainom ng kape. Kape lang yun. Ay, naku, wala na kaming kape. Hindi na kami makakainom ng kape. Those are insignificant. Hindi ka mamamatay kahit walang kape. Pero nag-aalala tayo sa mga bagay na maliliit lang. At eto pa 8% ng ating pinag-aalalahanan are really legitimate concern. At napakaliit nun. 8% daw ng worries are really legitimate concerns. Hindi masyadong malaki yun. Kasi pinakikita lang ng survey na ito that most of our concerns, the bigger concerns, hindi legitimate. Hindi masyadong mahalaga. So, anong punto ating binibigyan ng emphasis? Worry is worthless. It cannot change the past or control the future. Kahit mag-alala ka sa nakalipas o sa mga darating, ang tanong, do you have any control? Kung meron man tayong control, mga kapatid, ay sa kasalukuyan lang. Yun lang nangyayari ngayon. Yes, maybe you have control
Pero the main thing that you are in control of ay ano? Yung magiging damdamin mo ngayon. Yung circumstances, hindi mo rin mababago eh. Kung bigla kang nalungkot ngayon, nag-alala ngayon because of a news, wala ka namang mababago dun sa news. Balita yan eh. Hindi mo mababago yan. Hindi mo kayang baguhin yung circumstances mo. Pero meron kang kakayahang kontrolin kung anong magiging damdamin mo sa circumstances mo. And I would like to cite the Apostle Paul here. Si Apostle Paul, hindi naman nabago yung kanyang sirkumstansya. Nakakulong pa rin siya. Nakatanikala pa rin ang kanyang mga paa. Pero yung puso niya, binago niya. At ang sabi niya, do not worry. Do not be anxious. So, yun ang sabi ni Paul. When we worry about things, ano nangyayari? The worry gets bigger and bigger. At alam nyo mga kapatid, napaka-creative ng tao about worry. Napakahusay natin na magpalaki ng mga alalahanin. Napakahusay natin magdagdag ng mga bagay na ating iisipin. But the Bible says, do not worry about anything. Probably this is the hardest command to obey. Yung mga commandment to honor the parents, thou shalt not kill, thou shalt not covet, honor your father and mother. So ito yung mga commandment na nagagawa naman natin. Pero if there is one command the Apostle Paul is telling us to do na ang hirap gawin, ito yun. Do not worry about anything. Because some people are born warriors. They have the ability to find a problem in every solution. Nakakita na ba kayo ng ganong tao? Na solusyon na nga, nakakakita pa ng problema dun sa solusyon. Anong klase yun, di po ba? People are good on finding problem in every solution. They look at the negative. They look at the bad instead of be happy or being happy. So, gusto ko pong sabihin sa inyo mga kapatid na ang pag-aalala is not natural. It only messes you up right now. It is an incredible waste of energy. It is a waste of creativity. Yan po ang pwedeng gawin ng pag-aalala eh. Pero alam niyo po ba mga kapatid na hindi naman normal, hindi natural na tayo ay mag-alala. Worry is not natural. Worrying is something that you learned. And hindi ho basta-basta nagwo-worry ang tao, kailangan mong praktisin na maging mahusay na warrior. Nakuha niyo po mga kapatid? Hindi built-in yan. It is learned and it can be unlearned. Kung ang pag-aalalay natututunan, ay matututunan din natin na iwasan ang mag-worry. Ano po ang sabi ng Matthew 6:34? Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So, hinahamon tayo ng Panginoong Hesukristo, hindi lang ni Apostol Pablo, na huwag tayong mag-alala. Ipagkatiwala natin ito sa Diyos at hayaan natin ang pag-aalala ang mag-alala sa kanyang sarili. Take note mga kapatid, worry is not natural, it is something you learn. And you have to unlearn it also. So, anong ating unang punto na nais nating bigyan ng emphasis? Ang mahalaga mga kapatid, to relieve stress, live one day at a time. To manage your stress, the first thing you need to do is to live one day at a time. So you only have 24 hours. Sa 24 hours na yon, matutunan mong i-manage ito ng tama. May panahon ka ng tamang pagtulog, may panahon ka ng tamang pagtatrabaho, may panahon ka ng tamang relasyon sa iyong mga mahal sa buhay,
may panahon ka ng paglilibang, may panahon ka ng pananalangin at sa mga bagay na espiritual, at may panahon ka para sa sarili mong kaligayahan. In order to manage the stress of life, ibalanse mo ang 24 hours mo. Amen? Problema, kaya ka punong-puno ng stress, punong-puno ka ng worry, kasi yung 24 hours mo, wala nang pahinga. Yung 24 hours mo, puro na lang sa trabaho mo, pagkita ng pera, papaano magkakaroon ng maraming pera, maraming salapi, wala, may stress ka nga. Dahil pupunuin ng 24 hours mo ng demand ng relationship. Sasabihin ng relationship mo, wala na bang mahalaga sa'yo kundi pera, wala ka ng panahon sa amin, puro na lang pera, mas stress ka. Pagkatapos, at the end of the day, puro ka na lang pera, puro ka na lang trabaho, mapapagod ka, mag-worry ka. Mapapagod ka, sasakit ang balakang mo, isipin mo, ano dahilan na to? Naku, baka cancer na ito. Naku, pag nagkasakit ako, ang dami ko pa naman perang naipon, saan to pupunta? May stress ka. Kaya mga kapatid, practical na bagay po ang pinag-uusapan natin ngayon. Ang hamon sa iyo, live one day at a time. And this is what Jesus and Paul was saying. When Paul wrote the Philippians, he was in prison, waiting to be executed by Nero. Ano po? Konti na lang ang oras niya dyan. Konti na lang ang panahon niya dyan. Pero wala siyang pakialam kung kailan yung araw ng execution, kung kailan siya kukunin at dadalhin doon sa plaza para bitayin. Hindi niya na yun iniintindi. Ang kanyang concern ngayon, sa oras na ito, susulat ako sa mga kapatid sa Pilipos, papaalalahanan ko sila to rejoice in the Lord always and do not be anxious on anything. Amen? So yun ang unang paalala ni Pablo sa atin at ng Panginoong Hesukristo. To relieve your stress and to manage it, live one day at a time. Yung problema mo ngayon, whether you like it or not, it comes from the past and it is about the future that you don't have any control over. Amen? So ano pong sabi ni Pablo? To manage the stress, do not worry. That is the first. Now let us go to the second. Devote yourself in prayer. Whenever God tells you to eliminate something, He always has something superior. He always replaces a negative with a positive. Ito po ang Panginoon. Kapag may sinabi siyang itigil mo at huwag kang mag-worry, papalitan mo ito ng prayer. Jesus or the Apostle Paul said, do not worry in anything but in everything. In everything, in verse 6, look at that. Do not be anxious about anything, but in every situation. Sa ibang translation ang ginamit dyan, in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. That is prayer. So whenever God tells you to eliminate something, He always has something superior. He replaced the negative with the positive. Paul here is saying, don't panic. Pray. If you stop worrying, realize na po how much time you have. Pag tumigil ka sa pag-aalala, marirealize mo, ang dami mo palang oras. Ang dami mo palang free time. Kasi kung uubusin mo lang yung mga oras mo sa pag-aalala, anong na-accomplish mo doon? Pero once na tumigil ka sa pag-worry, you will realize you have plenty of time. At yung mga time na yun would be a great vacuum, a void in your life to stop worrying. Punuin mo naman yung time na yon ng pananalangin. Those void and vacuum moment of your life, instead of indulging to worry, punuin mo ng panahon ng pakikipag-usap sa Diyos.
Kapag sinasabi ng mga taong I don't have time to pray, isa lang ibig sabihin nun, they have time to worry. Instead of worrying, why don't you indulge in praying? Ano po sinasabi dyan ni Apostle Paul? In everything, anong ibig sabihin nun sa translation na ginamit natin na NIV? In every situation, anong ibig sabihin yan? Some people think that God is only interested in your praying about religious matters. Kala ng iba, ang praying ay puro papuri lang sa Diyos, puro lang pagsamba sa Diyos, puro lang pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Tama naman po yun. That will be the goal of prayer. To give God the praises, to give God the glory because He deserved that. God deserve our worship. Pero, tandaan natin, ang sinasabi ni Pablo rito, ang ating panalangin ay in everything. So, God is concerned even in the smallest details of life. Kaya walang dahilan para hindi magdasal. Kapatid, interesado ang Diyos sa maliliit na detalye ng buhay mo eh. Kwento mo sa Kanya. Interesado ang Panginoon sa maliit na concern mo. Kwento mo sa Kanya. Kung ikaw ay nasa ministry, medyo nahihirapan ka sa ministeryo, kwento mo sa Kanya. Kung ikaw ay nahihirapan sa Kanyang mga salita at nahihirapan kang gumawa mensahe bilang pastor, kwento mo sa Kanya. Kung ikaw ay ina ng tahanan, may mga maliit na concern ka sa bahay, hindi mo nga alam paano lutuin ang pinakbet, ikwento mo sa Diyos. Even those small details. Hindi ko naman sinabi, pag sinabi mo sa Diyos, ituturuan ka magpinakbet. Hindi. Pero yung concern mo sa mga bagay na hindi mo alam, kwento mo sa Diyos. And without you knowing, habang kinukwento mo to sa Diyos, nagiging interesado kang ikwento sa Diyos ang lahat, gumagaang ang iyong mga pasanin. Napakarami ko na pong karanasan nang lalapit para makipag-counseling kay pastor. Kwentuhan, nakikinig lang ako. Kwento na napakarami, nakikinig lang ako. Pagkatapos, wala naman akong sinabi. Magpapaalam na yung kapatid at sasabihin niya, Pastor, napakaraming salamat. Di ko lang masabi saan. Wala naman akong sinabi, wala naman akong ipinayo. Pero nagpapasalamat itong mga kapatid na ito dahil pinakinggan natin sila. Alam nyo, sa Diyos, you can pour out anything. You can pour out to God everything. And He asked that, to do that. Tama ba yun? He asked people to do and pour everything to Him. He said, in everything, in every situation, by prayer and petition, present your request to God. Amen? In every situation, ang tingin kasi ng tao, interesado lang ang Diyos sa mga malalaking detalye. Alam nyo mga kapatid, lahat naman ng bagay alam ng Diyos eh. Meron bang bagay na hindi batid ang Diyos? Alam niya ang lahat. But in spite of God knowing everything, He wanted His children to continuously communicate to Him in every situation. Binanggit din nyo, God is interested in everything in your life. At binanggit din yung word na petition. Sabi po, in everything, ano sabi ni Paul? By prayer and petition. Ano po yung petition? Petition is a specific, detailed request. Nais ng Diyos na sabihin natin sa Kanya. Minsan nananalangin tayo, napaka-general eh. Ano po? Sometimes, we pray to the Lord a vague prayers. Bahala ka na, Lord, sa buhay ko. Saang bahagi ng buhay mo, bahala ako. Sometimes we ask the Lord, Lord, be in control. But be honest, in control of what? Saang parte ng buhay mo gusto mo na ang Diyos ang may control?
Pero pag sinasabi natin madalas yung ganong klaseng general vague prayer, lumalabas lang na nagsisinungaling tayo. Kasi yung mga bagay naman na may kinalaman sa buhay natin na merong mahalaga para sa atin, ayaw naman nating ipakontrol sa Diyos. Be honest. Minsan we pray, Lord, take charge, be in control. Lord, pero wag pala yung pera ko, Lord, wag mo palang pakialaman yun, Lord, yung savings ko, wag mo palang pakialaman, Ay, Lord, yung relationship ko sa aking kumare, wag mo palang pakialaman. Hindi ba, mga kapatid? Pag sinabing present yourself to God, pag sinabing give your prayer and petition to God, ibig sabihin nun, pati yung mga specific detail. Hindi mo namamalayan, pati nga yung kasalanang tinatago mo na ikukumpisal mo na Ganon kahalaga yung pakikipagniig sa Diyos Opo, binanggit naman dyan yung pasasalamat. Pero the more we come to the Lord in prayer and we become intimate with Him in prayer, lahat ng aspeto, maliliit na detalye, nasasabi natin sa Diyos. Minsan we pray na, God bless my life. Saang aspeto? Alam niyo po ba, mga kapatid, na minsan kapag hiniling natin sa Diyos na, Lord bless my life, ano ibibigay sa iyo ng Diyos? Minsan bibigyan ka ng problema. Hindi naman yun yung pinagpe-pray ko, Lord I want blessing. Pero hindi mo na-realize na yung problem is a blessing in disguise. One example, paalis ka na. Papunta ka sa isang lugar na merong gusto mong pasyalan. O labasadin, paglabas mo, flat ang gulong. Blessing ba yon? Naku, hindi. Sakit ng ulo yun. Hirap magpalit ng gulong. Papavulcanize mo pa. Pero ang reason pala, kaya na-flat yung gulong, merong malaking aksidenteng magaganap sa kalye habang ikaw ay nagmamaneho. The problem that you think is a deterrent for what you want serve to be as a blessing. Kaya minsan, mga kapatid, yung mga bless my life, Lord, hindi natin naiintindihan kapag pinagpray natin yung ganong klaseng general prayer. Lalo kang malilito sa mga mangyayari sa buhay mo. Dahil may mga pangyayari sa buhay mo na hindi mo naman talaga maiintindihan. Naalala niyo po ba si Joseph, the dreamer? Ano kaya si Joseph, hindi kaya siya nagpe-pray? Kasi sa narrative ng buhay ni Jose, doon sa panahon na siya ay pinagtatangkaan ng kanyang mga kapatid na patayin, ini-imagine ko, nananalangin kaya si Joseph doon? At alam niyo po sa aking analysis, yes. Pero I think Joseph is not just praying a very general and vague prayer. What he was praying is this: Lord, ligtas mo ako sa mga kapatid ko, wag nila akong patayin. Sinagot siya ng Diyos, nilagay siya sa balon. Ibinenta sa trader, dinala sa bahay ni Potiphar. Sa bahay ni Potiphar, nagustuhan ni Potiphar, pati nung asawa ni Potiphar. Nakuha niyo po yung buhay ni Jose. At naniniwala po ako ang buhay ni Jose, bagamat it was not mentioned sa narrative, ay isang buhay ng mga specific petition, specific request sa Diyos in prayer. So, when you pray, tell God every detail of your needs. If it is big enough to worry about, I guess it's big enough to pray about. Nakuha niyo po. Ito po ang sabi ni Pedro Sabi ni Peter, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Amen? Unload all your worries on Him since He is looking after you. Take your problems to the Lord. Pray about everything instead of worrying. Unload them to the Lord. Pray is a tremendous safety valve
A valve that releases the pressures of life. Amen? Alam niyo po mga kapatid, a life insurance study, they learned that people who attend church once a week, they live in an average of 5.7 years longer than the general public. Nakita po ng mga insurance company sa kanilang pag-aaral na yung mga taong nagsisimba linggo-linggo ay namumuhay ng mas mahaba, 5 taon kesa sa mga hindi nagsisimba. Ang tanong, bakit? Sa palagay niyo po, bakit? Perhaps people who attend church every week are more likely to pray than to worry. And ayon yan sa mga insurance company na nag-survey. Pero minsan naman, hindi rin yan totoo. Marami naman nagpupunta sa simbahan, iniraraos lang, nahihiya lang, napilitan lang kaya nandun. Pero yung totoo na dumadalo sa pananambahan, nagsisimbat, nananalangin at nag-aaral ng salita ng Diyos, ang sabi, humahaba ang buhay kesa sa iba. Amen? So, worry destroys your system. But prayer fixed it. Amen? Sabi ng Diyos, unload all your worries on Him. The God who made every thumbprint in the world different, and the God who made every snowflake and world different, and the God who made every voice print in the world different, is big enough. Big enough God to handle all the details in your life. He is a God of details. Alam niya ang bilang ng ating mga buhok. Alam niya ang ating thumbprint, walang katulad. He can handle anything you give Him. You can throw the whole weight of your anxieties upon God, and you are His personal concern. Huwag mong iisiping hindi ka mahalaga sa Diyos. You just need to come to Him and surrender your life to Him. Sabi nga nung kante, there is no problem too big. God cannot solve it. Amen? There is no problem that is too big for God's power or too small for God's concern. Sabi ng Santiago 4:2, you desire but do not have, so you kill. You covet but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. Ang sabi diyan, you do not have because you do not ask God. Amen? So, ano po yung paalala ni Pablo? Una, do not worry. Pangalawa, palitan mo yung worry ng prayer. Devote yourself in prayer. Pangatlo, anong dapat pang gawin? Be thankful for all things. So, sa halip na ikay mag-alala, manalangin ka. At pangatlo, magbilang ka ng pasasalamat. Anong sabi ng verse 6? Puntahan natin uli. In every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. In everything with thanksgiving. Ano sabi ng Good News Bible? Always asking Him with thankful heart. Tandaan po ninyo, the healthiest human emotion is the attitude of gratitude. Having grateful heart, being thankful. That is the healthiest human emotion. Why? It actually increases your immunities. Kaya nga lagi sinasabi yung taong masayahin malayo sa sakit Ano po? Laughter is the best medicine. Sabi nila yan. At maging si Dr. Willie Ong, sabi niya, simula nang siya'y naging negatibo, naniwala sa mga bashers, nagkasakit siya. At habang ang ating immune system ay lumalakas sa pamamagitan ng kagalakang meron sa ating puso, it is a physical benefit to us. It is beneficial
to express the gratitude and to have that attitude. Tandaan po ninyo mga kapatid, yung mga ungrateful people also tend to be unhappy people. Yung mga hindi marunong magpasalamat, yung mga madamot, ay malaki ang tendency na maging malungkot. Because nothing satisfies them. Everything is never too good enough for them. At dahil doon, nagiging malulungkutin. Hindi sila appreciative. Hindi sila mapagpasalamat. Kaya kapatid, sa umagang ito tanong ko, depressed ka ba? If you are depressed, maybe you are part of the many people who happens to be ungrateful. Yung hindi ka maging mapagpasalamat. Siguro iniisip mo, pastor, hindi ko naman malaman kung ano ba yung mga pasasalamatan ko Alam niyo, pumirmi ka saglit, kumuha ka ng kapirasong notebook, kuha ka ng ballpen, at magsimula kang maglista. Eto kapatid, hahamunin kita. 50 things you can be grateful for. Simulan mo. Magsilista ka, 1 to 50. Simulan mong magpasalamat. Una, ay salamat buhay ako. Salamat nagising ako ngayong umaga. Salamat meron akong kape. Salamat. 50 lang kapatid, 50 lang. Maniwala ka sa akin. Baka mamaya kumuha ka pa ng panibagong papel dahil kulang pa ang papel na pinaglilistahan mo. Kailangan lang nating i-remind yung ating mga sarili minsan na napakarami nating dapat ipagpapasalamat. When you are grateful, mga kapatid, it gets the focus off your problems and gets the focus on the benefits in your life. We have so much that we take for granted na hindi natin napapasalamatan. Nung isang araw, sabi ni Mrs. sa akin, mag-garage sale nga tayo. Kaso lumipas na po yung yung summer. Di na po namin nagawa. Pero alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, napakaraming mga bagay doon sa garahe namin, dito sa loob ng bahay namin, na pwedeng pakinabangan ng iba na hindi na namin nagagamit. At minsan, yun ay nate-take for granted na. Meron pala akong ganun, hindi ko nagagamit na napakatagal kasi natabunan na ng kung ano-ano. Kaya subukan mo lang na mag-declutter ng mga bagay sa buhay mo. Marirealize mo, ang dami kong hinahanap sa buhay, ang dami kong gusto, samantalang ang dami pala naman mga bagay na nandito na hindi ko na-appreciate at nate-take for granted ko. Simulan mo kapatid, maglista ka. Kung depressed ka, yun ang gawin mo. Marirealize mo, ang dami mo palang dapat na ipagpasalamat. So, develop the attitude of gratitude and watch the stress level in your life go down. Amen? Minsan, pupunta ka agad sa psychiatrist. Minsan, inom ka agad ng gamot. No? Minsan, ang kailangan mo lang munang gawin, mag-declutter and then mag-list ng mga bagay na dapat pasasalamatan. Tama? Sabi nga, it gets your eyes off the problem and onto the many things we do have to be grateful for. Sabi ng 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. One part of God's will for your life is in all things, give thanks. At maniwala ka man o hindi kapatid, there will always something to be grateful for. Amen? So, ano-ano daw yon? Ano sabi? Una, do not worry. Pangalawa, devote yourself in prayer. Pangatlo, be thankful for all things. At pang-apat, panghuli, focus your mind on the thing that is right, on the right things. So, papalitan daw po natin mga kapatid yung mga worry ng prayer at maglilista tayo ng mga pasasalamat. Pagkatapos pang-apat, ifo-focus natin ang ating isipan sa mga bagay na mabuti. Think about such things. Ano yon?
Ito ang sabi ni Pablo sa verse 8. Finally, brothers and sisters. Ayan. Mga kapatid, sa kahuli-hulihan, hali kayo, makinig kayo sa akin. Ano sabi ni Paul? Anumang katotohanan, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, ito ang isaksak ninyo sa isipan ninyo. Think about such things. Focus your mind on these things. Kung hindi totoo, do not focus on there. Kung hindi noble, wag yan. Kung hindi tama, wag mong isipin yan. Kung puro, kung hindi pure, wag yan ang isipin mo. Kung impure, wag yan. Kung hindi maganda, wag mong isipin yan. Wag mong ilagay sa isipan mo yung mga negatibong yan. Kung hindi admirable, wag yan. Kung hindi excellent, kung hindi praiseworthy, wag ninyong isipin yan. Pero nilinaw dyan ni Paul, yung 8 bagay na yan, iyan ang mga bagay na dapat nakalaman sa ating isipan. To reduce stress in your life, you must change the way you think. The stress in your life, in yourself, is inside and not on the outside. The stress in yourself, not outside. Think about these things. Tandaan niyo mga kapatid, ang ating isipan ay kaloob ng Diyos. Tama? Your mind is a special gift from God. Yung ating isipan capable of storing over trillion thoughts. Napakabilis natin mag-isip. Alam niyo po ba na bawat kataga na lumalabas sa ating mga labi, bawat words, bawat sentence, lahat yan i-manage ng isipan. Lahat yan pinadaan natin sa isipan. Kaya yung daw mga taong mabibilis magsalita, mabibilis mag-isip. Dahil imagine ninyo paano napaprocess ang inyong mga sinasabi ng nasa tamang linya naman kung hindi dumaan sa inyong isipan. Kaya daw pag ang tao galit at hindi na nag-iisip kung ano-ano lumalabas sa bibig na hindi na dumaan sa isipan, di na sinala. Kaya doon tayo nakakapagmura, nakakapagsalita ng masakit. Kasi hindi na nasala ng isipan, bunga na lang yung ng ating mga emosyon, di na naisip kung tama ba sabihin o hindi tamang sabihin. Kaya sinasabi dito ni Pablo, para mawala yung mga stress ng buhay, think of these things. Yung 8 bagay na binanggit niya, ang ating laging isipin. Tama? You have been given by God the freedom to choose what you think about. And you need to choose what you think about and think about the right things. Think about what you will put in your minds because what you put in it affects your lives. Alam niyo mga kapatid, what I see that some people allow to enter their minds, no wonder they are under stress. Many people, even Christians, are totally indiscriminate about what they allow to enter their minds. Wala nang filtering, basta tanggap na lang ng tanggap. They are allowing all kinds of trash, garbage, and bad reading materials, bad movies, bad songs na ang madalas nakapagpapalungkot at nakapagpapasama ng mood. No wonder many people are depressed. Amen? Kaya yung makipagchismisan sa mga marites na walang ginawa kundi tumambay at magkwento ng mga chismis, walang kwenta yan. Kasi ang ipapasok niyan sa mga isipan nyo, puro lang kasamaan ng iba, kwento ng buhay ng iba. No, walang kwenta yan. Tandaan po ninyo mga kapatid, what you think affects the way you feel affects the way you act. Tama? Simple lang. Kaya sabi ni Pablo, guard your mind. Keep your mind on the right things. Sa Jerusalem Bible, ang sabi, fill your mind with those things.
Sa Good News Bible, ang sabi, fix your mind on them. Paul, the apostle, is saying, involves a deliberate, conscious choice. Change the channel of your mind. Sandali, kakapilang hukot na ngangatilalamunan ko. Lahat naman tayo nanonood ng TV eh. Yung mga tao na ayaw na bitawan yung remote control. Bakit? Kasi they can easily switch channel kung ayaw nila. Gaya namin, wala naman kaming channel sa television namin, or rather, wala kaming cable. Lahat to nang napapanood namin sa YouTube na lang. Puro YouTube. Di ba yung YouTube, meron din mga commercial yan. So, meron pong madalas 5 seconds na hindi mo ma-skip. Unskippable ads ang tawag doon. Hintayin mo yung 6 seconds. Pero after 6 seconds, makikita mo, you have now an option to skip. Kaya yung remote, skip. May control ka, mga kapatid. Yes, maybe there are some things in your mind that are skippable, or rather, unskippable. Pero may mga bagay din naman na skippable. Na kaya mong i-skip. Kaya mong tanggalin. Kaya mong ilipat yung channel. And you have the choice. Change the channel of your mind. When your thoughts come into your mind, ask, is this true? Is this noble? Is this right? If it is not, reject it. Those 8 words are 8 filters. Yun ang mga filter. Noble ba? Right ba? True ba? If the thought is right, if it is true, if it is pure, if it is lovely, etc., think about them. But if it is not true, if it is not pure, if it is not lovely, skip. Don't think about them. Sabi ni Paul, think about these things. But don't allow them, the negative, the unpure, the unlovely, don't allow them to get into your mind because it's going to create stress. Proverbs 23 verse 7, a man thinks in his heart, so he is. What dominates your mind, what you think about the most, are the root cause of stress in your life. Amen? Kaya mahalaga, whatever I think about affects me. So it is good to put positive, pure, true, lovely, those things that was mentioned by the apostle to be the content of your mind. Tama? Now, puntahan natin ang resulta ng 4 na bagay na ito pag ating nagawa. Ano ba yung una? Do not worry. Devote yourself in prayer. Be thankful for all things. Focus your mind on the right things. Ano result? Verse 7. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ. Amen? Ano yan mga kapatid? Ano sabi diyan? And the peace of God that transcends all understanding will guard your heart. This is a promise of guaranteed peace of mind. Kapag ginawa natin ang mga bagay na yan, may garantiya ka ng kapayapaang hindi masayod ng ating isip. Ikaw mismo, hindi mo maipaliwanag, ba't ako masaya sa kabila ng aking sirkumstansya? Ba't nagagawa ko pang maging productive kahit ako nakakulong at nakatanikala ang paa katulad ni Pablo? Why? Because of the result of what he did. People, mga kapatid, people are looking everywhere to find peace of mind. People are looking everywhere na magkaroon lang ng kapayapaan. Kaya ang sinusubok ng mga tao, they try pills, fads, kung ano uso, therapy, rock crystals, yung mga, alam nyo, yung mga bato-batong binebenta. Minsan yung mga magnet na bracelet, makakatanggal ng stress yan. Nabentahan ka na ba ng ganun?
Nakakita ko no, kahit mga Christians, may mga kristal at mga pantanggal daw ng stress. Naku po mga kapatid, kahit sabit mo sa leeg yung gabarasong bato na yan, hindi makatanggal ng stress mo yan. Minsan may mga stress reduction seminars. And maybe what you are hearing to me right now, para sa inyo, wala, tip lang yan, tip on how to manage stress. Pero what I am saying here today, this may be a one-day seminar. Alam niyo po, ibebenta ko tong seminar na ito. I can do a one-day seminar on this matter. Pwede ko pong ipag-imbita ito, gawa ko ng podcast ito, pagkakakitaan ko to. Yung mga, alam niyo mga kapatid, hindi sa pag-iabang, yung mga tinuturo ko sa inyo dito sa Tinig ng Pag-asa, I can sell this to people. Pwede ko pong igawa ng podcast ito, ilagay ko sa Spotify ito, pagkakakitaan ko to eh. Pero again, hindi naman ganun ang intensyon ng Tinig ng Pag-asa. Because many people are looking for ways to have peace. They're looking for seminars, listen to tapes, books, anything to give just a little peace of mind. Tama? But the Apostle Paul says, God's peace is a gift to you. It is a gift that cannot be explained, it cannot be duplicated, it cannot be fabricated or understood. It is the sense of peace that comes over your life. How do I maintain that kind of peace? How will I maintain it? Mga kapatid, as you trust in Christ Jesus, Paul is not talking about religion here. He is talking about trust, your relationship with Jesus as the Son of God. Tandaan niyo po, you were made with a God-shaped vacuum in your life, and when you try to fill it with anything or everything else, like trying to put a square on a round hole, that will not fit. Sometimes we try to fill our lives with popularity, power, pleasure, possessions, prestige. Natalakay natin yan kahapon. They don't fit. God made you to know Him. Nobody is here in the earth by accident. He made you for your purpose. And the starting point of that purpose is to understand that He made you for relationships. God wants you to know Him. And when you know Him, there is a sense of peace that comes in your life. But take note, hindi tayo ang humanap sa Diyos, Siya ang humanap sa atin. He connect to us by regenerating our dead spirit by the Holy Spirit, and by that, we become connected again to God through His grace. Amen? So, worrying about anything or everything is one negative thing that you can do in life. You need to pray about everything and thank God for all things. Keep your minds on the right things. And God will guard. Sabi diyan, will guard your heart. Yung word na guard is a military term. God will put a garrison. Di ba yung garrison? It is a sentry guard around your heart. And when the worry comes knocking at the door, the peace will guard your heart, and He will protect you. He will be the sentry point. Amen? Now, the question is, what's got you worried? Ano yung madalas na pinag-aalalahanan? Finances? Economy? Your health? Your marriage relationships? Your children? Your career? What makes you anxious? Whatever it is, tandaan, it raised the stress level in your life. Now, how do you normally respond to stress? Do you have any pattern of relieving stress? Yung iba, sini ko na lang yan, manood akong sine. Magkasino na lang ako.
Mag-inom na lang ako. Some may going to drug addiction at kung ano-ano pa. What we discussed today is God's only alternative in dealing with stress. Bilang panghuli na paalala, 1 Peter 5:7, sabi, throw the whole weight of your concern on God because He considers you His personal concern. He carried you to the cross with Him. He carry your cross. He carry your stress in the cross. And He presented it as an offering to the Father. In replacement, He gave you His righteousness. And God declares you righteous in His eyes. Amen? Mga minamahal na mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa.